hinahanap. Ano po? Lucas 18, verse 18 to 30. Isa po maganda na pagpapasimula ng taon, yung kayo po ay mayroong sariling Biblia. Para hindi lamang po dito sa ACC kayo nakakapagbukas na salita ng Diyos. Ang Panginoon ay nangungusap sa inyo. Pag umalis po kayo dito, kasama ninyo ang Espiritu ng Diyos. Pag kayo po ay may Biblia sa tahanan, sa bawat pagkakataon, nabubuklatin po ninyo ito kasabay ang panalangin, Panginoon, tulungan po ninyo akong malaman ang iyong salita para masunod ko kayo. Sasama sa inyo ang banal na Espiritu, mauunawaan nyo ang salita ng Panginoon. Kaya po, ni-encourage po namin, bawat pamilya, kayo po ay magkaroon ng Biblia, hindi po para maalikabukan, kundi para po basahin. Sama-sama sana, maganda lalo bilang isang pamilya. Kung wala pa po kayong Biblia, kumuha po kayo ng isang mamaya, pagpaalam nyo lamang sa ating mga kapatid, iuwi po ninyo para sa pamilya po ninyo. Kung wala pa, kung meron naman, yun muna po ang inyong gamitin. Bibili po tayo ng marami pang CD para ipamahagi sa mga susunod na linggo. Okay, Lucas chapter 18, subaybayan po ninyo habang aking binabasa. Lucas chapter 18. Again, paborito ko po ito, si Mr. Dreamboy. Patungkol kay Mr. Dreamboy, ito ating pag-uusapan. Verse 18. Isang lalaking may tungkulin sa bayan ang nagtanong kay Jesus, "Mabuting guro, ano po ang dapat ko gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ko tinatawag na mabuti? Walang mabuti, kundi ang Diyos. Alam mo na ang mga utos, huwag kang mangangalunya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi. Igalang mo ang iyong ama at ina." At sumagot siya, "Lahat pong iyay tinutupad ko na mula pa sa pagkabata." Nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Ipagbili mo ang lahat ng iyong ari-arian at ipamahagi sa mga dukha ang pinagbilhan, at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin." Ngunit nalungkot ang lalaki nang marinig ito sapagkat siya'y napakayaman. Nakita ni Jesus na nalulungkot siya at kanyang sinabi, "Napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos ang mayayaman. Madali pang makaraan sa butas ng karayom ang kamelyo kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman." Nagtanong ang mga nakarinig nito, "Kung gayoy, sino po ang maliligtas?" Tinugon sila ni Jesus, "Ang hindi magagawa ng tao ay magagawa ng Diyos." At nagsalita si Pedro, "Tignan po ninyo, iniwan namin ang aming tahanan upang sumunod sa inyo." At sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, walang taong nag-iwan ng tahanan, asawa, mga kapatid, mga magulang, o mga anak, dahil sa paghahari ng Diyos, na di tatanggap ng makapupong higit sa panahon ito at ng buhay na walang hanggan sa panahon darating." Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Bakit po tinawag na Dream Boy? Naalala ko tuloy nung tayo po ay mag-Christmas party sa Sunday School. Doon sa Jollibee. Yung mascot natin, si Jollibee, tuwa-tuwa talaga yung mga bata. At nang mag-alis na siya ng kanyang ng costume na Jollibee, ay, buwan pala itong si Jollibee. Bukang bibig ng aking anak hanggang umuwi. Ang pogi pala ni Jollibee. Parang dream boy, pogi, tapos may trabaho, Okay. Naalala ko lang. Anyway, ito po ay dream boy. Bakit? Kasi sabi po dito, itong tao po ay bata. Pangalawa, sabi po, siya ay mayroong katungkulan sa bayan. Politiko, Siya ay politiko. Bata, may tungkulin sa bayan. Tapos sabi po dito, sa aming salita sa Batangas ay
nuknukan ng kabaitan. Dahil sabi ni Jesus, alam mo ika ang mga utos. Nagtanong siya, paano ba ika magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon Jesus, sundin mo yung mga utos. Kapapatayo, ganyan. Sabi, Panginoon, simula po pagkabata, tinutupad ko po lahat ng yan. Dream boy talaga, ano? Masunurin, relihiyoso, simula pagkabata. Batang-bata, binata, may katungkulan sa bayan. Ano pa hahanapin? Kaya napahanga po niya ang kanyang kapwa Hudyo. Napahanga niya. Kasi tinitignan ng mataas ng kanyang kapwa Hudyo. Nire-respeto siya. Pero eto na. Sabi ko po sa inyo kanina, sapat ba na tayo po ay mayroong magandang hangarin? Panginoon, gusto ko pong pumunta sa langit. Pwede mo malaman na itaas po ninyo inyong kamay, lahat ng gustong pumunta sa langit. Yan yung magandang hangarin. Ayan, kita nyo, halos lahat. Napakagandang hangarin. Lord, gusto ko pong pumunta sa langit. Lord, gusto ko pong mag-serve. Pero hindi po sapat. Huwag niyong isipin, dahil ang inyong utak ay marunong pa rin tumingin sa katinuan, na dapat tayong kumilala sa Diyos, pumasok sa tahanan ng Diyos, magpakabait, yun ay sapat na para talaga makapasok. Dahil, gusto ko pong maging paalala, doon sa aklat ng Santiago, sabi po ni Apostol Santiago ay ganito, naniniwala kang meron Diyos? Naniniwala ka na may langit? Kahit demonyo, naniniwala dyan, nanginginig pa. So, hindi po sapat na magkaroon ng tamang isipan. Hindi sapat na magkaroon ng tamang at magandang hangarin. Ito po, si Dream Boy, meron. Bakit nagpasimula ang kanilang pag-uusap ng Panginoon Jesucristo? Lumapit siya at sabi niya, ano po ang dapat kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot siya na simula pa sa pagkabata, sinusunod niya. Napakabait. Sinusunod niya ang kautusan. Huwag papatay, sabi dyan, huwag magnanakaw, huwag magsisinungaling. Tanungin mo nga yung iyong katabi, nagsinungaling ka naman. Sabi nung inyong tinanong, hindi, nagsinungaling na siya. Hindi ako sinungaling, sinungaling na. Hindi nagsisinungaling. Huwag sasaksi ng hindi tama. Igalang mo ang iyong kamatinan. Ako. Dami mga kabataan yung marunong kumala sa kamatinan. Pero ito sabi niya, Lord, simula po pagkabata. Lahat yan. Dream boy. Pero hindi sapat. Kahit po anong pagpapakabait ng isang tao, nagtatanong pa rin siya, Lord, papasok pa ako sa langit? Hindi. Pagkapat sa panulat ni Marcos, ni Mateo, natuwa si Jesus. Nang marinig to na masunurin itong si Dream Boy, natuwa si Jesus. Napangiti si Jesus. Pero sabi ni Jesus, isa pa ang kulang sa iyo. Baliwalain mo lahat. Ako ang gawin mo, Panginoon. Bigay mo yung mga yaman mo. At sabihin mo na ako ang iyong yaman. Gagawin kita isa sa aking mga disipulo. Isa sa aking mga apostol. Anong sinabi po ito ng Panginoon Jesus? Sabi dito, verse 23. Ngunit nalungkot ang lalaki ng marinig ito, sapagkat siya'y napaka-yaman. Nalungkot siya. Sabi ni Jesus, baliwalayin mo lahat. Ako nasahin mo. Sumunod ka sa akin. Kung anong meron ka, bigay mo sa iba. Pag binigay mo, magkakaroon ka ng yaman sa langit. Tapos kukunin kita bilang alagad ko. Gagawin kitang pang-13 disipulo. Dalawa na kasi. Na ikaw yung masunurin at nagmamahal sa akin. Ang sabi rito, nalungkot ang lalaki sapagkat siya napakayaman. Pag tinignan po ninyo yung Mateo, pag tinignan nyo yung Marcos, sa kanila naman pagkakwento siya, yumuko, tumalikod at umalis. Si Dream Boy umalis. Hindi sapat ang hangarin, hindi sapat ang pagpapakabuti, at hindi sapat ang pagiging relihiyoso. Kaya kung sino man ang nag-iisip
na sa pamamagitan ng kanilang magandang iniisip tungkol sa Diyos, gusto nila mapunta sa Diyos, gusto nila pumasok sa langit, gusto nila gawin ang tama. At sila nagsisikap ng pagpapakabait, at sila ay relihiyosa sa kanilang mga simbahan, lagot sila. Dahil hindi yan ang daan upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi nito lalaking ito ni Dribble, ano po ang gagawin ko para magkaroon ng buhay na walang hanggan?